palaya pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay the church has a task of healing the earth. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Matthew chapter 28 verse 19. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Or sa Tagalog, kahit humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sinasabi sa verse na, tayo raw ay magpakarami at ipalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at sa lahat ng nasyon. Ibig sabihin, inutusan tayo ng Panginoon na maglapit ng mga tao papunta sa Kanya. Teaching number 1. The church is mandated to disciple all ethnic groups. Lahat ng lahi ay ilalapit natin, hindi tayo mamimili ng mga taong i-disciple natin. Dahil sinasabi dito ay lahat, so walang dapat maiwan. Teaching number 2. The church is not meant to be few in number or a minority. Ang church ay itinalaga upang maging malaki or maging marami tayo. So ang goal natin is maging majority at hindi maging minority. Teaching number 3. The church is commissioned to transform nations into godly nations. Ang church ay itinalaga upang mabago ang nasyon, upang sila ay maging godly. Ibig sabihin, kailangan may pagbabago o transformation. Application number 1. Join a church that makes disciples. Sumali tayo sa mga church na nag-aakay ng mga tao. Papapuri sa Diyos upang tayo rin ay makapag-akay, lalo na ang ating pamilya. Application number 2. Join a visionary and missionary church. Sumali tayo sa mga church na ang mission ay mapalaganap ang katotohanan at may vision na maparami pa ang taong mga matulungan nito. Application number 3. Join a church that teaches transformation. Kung tayo sa church na may pagbabago, hindi lamang dapat na umaten tayo, kundi dapat may pagbabago rin sa buhay natin. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.